kay Attorney Enzo, 3. Pangatlo, here we go. Sige, Ombudsman. Banat. Diyos ko, Lord. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ay, ano bang binubulong ng mga Titi Birds nyo? Dahil nga, next week na ba yun? Next week na yun, ano, April 14, yung susunod na pagdinig. Ano bang... Baka binubulong sa iyo yung ano? Ano ba? Waiver of defense. Pipirma ba? Hindi na kailangan bumulong yung mga Titi Hindi Birds. No, because we just need to look at history, di ba? Kanina may balita po na si Ombudsman ay pinapasabpina ad testificandum tsaka ng duces tecum, meaning magdadala siya ng documents as to the salin of the Vice President, and he will be required, or he has to testify about the documents or the salins that he will bring. So if we look at history, that has happened once before, where an ombudsman has testified in an impeachment proceeding, but not in the House, the Senate, and the testimony of that ombudsman was very crucial as well in helping the case progress or convince the public and the legislators as to the liability of the person being impeached. I'm talking about Ombudsman Conchita Carpio Morales, na dati ay sinamon din, at nung siya'y nag-testify, ang ganda ng kanyang testimony, napakaklaro, napakamalinaw, dinetalye niya kung ano yung documents na meron siya, yung personal knowledge niya. And so, even without Tweety Birds, what we can expect dito sa latest development is sa April 14, personally magte-testify si Ombudsman Boying Rimulya, pupunta siya mismo sa House, and he has already said that naman si Assistant Ombudsman Miko Clavano and Ombudsman Boying Rimulya himself, they said they will comply with the subpoena, they will bring the salin. Pero ito, ang kakaiba kasi, he's being required to go there personally to testify or discuss the matter kasi siya yung custodian Bakit ba siya yung sinasabpina? Siya kasi ang merong salin ng Vice President at ng President. So, he will be the one to explain ano yung mga nasa salin. But more than that, ito yung hindi mo din kailangan ng Tweety Bird. Mukhang may mga iba ding pwedeng puntahan na usapin si Ombudsman Boying Rimulya as to his personal knowledge. We should remember, ang Ombudsman, when he gets the salin, by law, nasa salin po yan, lahat ng mga public officials, pag pumipirma ng salin, may bank waiver sa salin. They allow the Ombudsman to coordinate or to inspect with AMLA or AMLC to check the bank account. So, ako ang educated guess ko dyan, but I might be wrong, but this is just an educated guess kahit walang Tweety Bird, baka mapag-usapan na yung bank accounts ni Titi Sara through Ombudsman Boying Rimulya. Without the bank records themselves, no? Yung testimony lang muna ni Ombudsman, whether or not he has seen whether the salin matches the lifestyle and the income, the lawful income of the Vice President. Attorney Jess, sa mga inilalatag mong mga ano ba yan, mga nakikita mong posibleng mangyari, di ba parang it goes without saying, mas mahalaga para si Rimulya kaysa kay BP Sara? Hindi, mas mahalaga si Ombudsman siguro than not VP Sara. We have to talk about the potential witnesses or the resource persons kasi di ba? We heard na si Senator Sonny Trillanes, sinabi niya magte-testify din siya sa impeachment. While his testimony will be good, will be an added value, mukhang mas importante si Ombudsman Boying Rimulya kasi siya nga ang mismong may personal knowledge to check the salins and whether the salins fit the lifestyle and the lawful income of that public officer. So pwede kaya, kuyang, tsaka Attorney Jess? Nililis pa ni Attorney Jess Diretso mo na kasi. so pwede kaya na so pwede Attorney Jess, kuyang na nasilip na ng Ombudsman yung mga bank accounts ni VP Sara? Ako malamang. Bago pa siya humarap sa February 14? Ay, nabitin pa tayo. Diyos ko Lord, sa bank account ako. Bank account na kinakatakutan ni Gustay. Why not? Nasa salin yan Merong maliit na clause sa salin
at pagpipirma doon ang isang public officer tulad ko, Tuwing. barangay kagawad, nakapag-file na ako ng 2 SAL-ins in my 3-year term. Di pa tapos yung 3rd-year term ko, yung 3rd year ko. Doon sa form, mayroon doon that you allow the ombudsman to inquire and inspect. So, tama the ako. ombudsman is the ombudsman is a hardworking. Alam na this. Ombudsman Boying Rimulya is a hardworking ombudsman. So, hindi malayo na chinek na niya kung may lawful income and whether or not may unexplained wealth siya Agoy. Vice President Sara Nako. Duterte. At yun yung posible kang pag-usapan sa 14. Tama nga ako. and again, I point to history. Babalikan nyo lang, kailangan lang natin balikan ang naging testimony at ang presence ni Madriaga. Ombudsman Conchita Carpio Morales noong impeachment proceedings na siya ay tawag ng Senado. Pero Senado yun. Ito kasi House pa lang. House pa lang, pupunta na yung Ombudsman at magpapasabog ng kung ano mang revelasyon o testimonya na meron siya. Ay maganda asahan natin. Yung magiging style ni Ombudsman Boying same nung ginawa ni ni Ombudsman Morales. 'Di ba? Well, Ombudsman Conchita kasi is a former justice of the Supreme Court. So, hindi mo siya mapaikot-ikot. Si Ombudsman Boying naman, while he was not a former justice of the Supreme Court, sa mga pananalita niya, sa mga interviews niya, mukhang alam naman niya ang pasikot-sikot ng batas. So, mahirap din siya paikutin. So kaabang-abang pala yung to the point yan. Sabi sa'yo. So kaabang-abang pala yung April 14. Sure ball, abangan natin yan. Tayo naman mahirap mag-speculate without development. Because nagka-development kanina, yung balita na yon, it's now easier to have an educated guess na yun ang likely na mangyayari. Especially, as I said, may precedents na nga which happened with Ombudsman Conchita Carpio Morales before. Kaya kung bibigyan mo ng ganong security si Madriaga, dapat si Boying Rimulya bigyan pa ng ganong security. Papunta ng Congress. Hawak nila ang Mukhang meron naman. Mukhang meron naman siya. Ilang pages, Attorney Jess? Ilang pages yung dokumento? Ano po? Ilang pages? Hindi, wala naman nakakarinig, Attorney Jess. Tayo lang. Ilang pages Wala nakikinig sa atin ngayon. Tayo lang. Hindi, ano po yan. Lahat po tayo dapat sabay-sabay na makinig sa April 14 na lang. Hindi niyo ba nasilip, Attorney Jess? Wala ba kayo nasisilip? Madami ako mga nasilip pero hindi ko alam kung anong tinatanong mo. At again, there are things that are better left to be heard personally. Oo. Baka naman kailangan pang tubigin para... Ano bang... ano po yan? Mas maganda marinig natin mula kay Ombudsman kasi siya ang Ombudsman. Personal knowledge niya yun at you'll be far more credible than whatever I have to say. Sige, text mo na lang sa akin mamaya. Text mo na lang sa akin mamaya, Attorney Jess. April 14. Text mo na lang sa akin mamaya. So finally, ito na yung makikita natin ng talagang mabubulatlat. Kasi nga, ito yung pilit na iniwasan ng kampo ni VP Sara nung sa simula pang impeachment complaint. Hindi, tandaan na lang natin kasi muna from Senator Trillanes' accusations or allegations. Allegedly, may payroll ang mga Duterte from a drug lord na may 50 million or 100 million na pumapasok every 6 months sa mga bank accounts ng mga Duterte. Itong Tama, sinabi nga ni Trillanes yan, no? Lahat silang magkakapatid, pati si Kitty, tsaka yung nanay niya. Tragis na po, bingo. itong binabagit mong hawak ni Trillanes, ito yung wala ang ombudsman. Ito yung wala pa yung ombudsman. Yes. Wala pa. Tama. Wala pa. So 1 plus 1 pala to. Hindi lang isa, kundi marami. Oo. Di ba? Ano kasi yan multidimensional naman ng there are many ways to skin a cat. It's a multiverse of... Kaya nga pagdating dun sa Congress, sa hearing, pagbabanggain yan. It's a multiverse of evidence on April 14. Pagbabanggain ngayon yan. Paano mo ngayon papaliwanag yan? Tama ba? Yun ang maganda din maganda yan sa batas kasi that means may corroboration. Pangit naman pag isa lang.
yung ebidensya. Maganda, there are multiple types of evidence that will corroborate each other. At ang lagi nga natin sinasabi ay abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Attorney Jess. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Nako, problema yung mga garapata dito. Si Ombudsman nilabas yung at karagdagang mga details no maliban sa SALN. Nako, malamang nasilip niya yan sigurado, Mabsat. Isa yan sa mga kapangyarihan ng Ombudsman. Kaya niya silipin ang mga bank records at i-summon yung mga SALN, Diyos ko Lord, Das Pacmanan. Naka po. Okay, Absat, nakatatlo tayo kay attorney. Punta naman tayo kay attorney Rene Bueno. Okay, lagyan natin ng kanto. Cut.